Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Mahirap talaga ang mga ibang bansa dahil malaki ang adjustment na kailangan mong gawin. Iba kasi ang lingwahe, kultura at ugali ng ibang tao sa bansa na iyong pupuntahan. Pero marami pa ding Pinoy ang pinipili na magtrabaho sa ibang bansa para sa mas magandang buhay. Ang ilan pa nga ay maswerteng nabibigyan ng permanent residency o citizenship sa ibang bansa na kanilang pinupuntahan. Para sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang dalawang Pinay na maswerteng nakatira abroad. Ngunit nasayang ang lahat ng kanilang hirap, oportunidad sa kadahilan ng nakagawa sila ng krimen. Ang unang Pinay sa ating storya ay nakagawa ng krimen sa Amerika. At siya ay kinilalang si Joe Junio, 36 years old. Taong 2008 hanggang 2009, nag-aral si Joe ng Tourism, Hotel and Restaurant Management sa Liceo de Cagayan University na matatagpuan sa Cagayan de Oro. Pagkatapos noon, nag-aral naman si Joe sa University of Cebu at kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management. Isang licensed real estate agent at insurance agent din si Joe. Hindi naman nasabi sa mga news article kung paano at kailan nakarating si Joe sa Amerika. Pero noong April 2017, naging realtor o real estate agent si Joe sa Silver City Realty sa Las Vegas. Nang sumunod na taon, nagtrabaho naman si Joe sa Empower Street Financial LCC bilang isang insurance agent. Isa ding businesswoman si Joe at pagmamay-ari niya ang Mystica Spray Tanning. Ito ay isang mobile spray tanning business na itinayo ni Joe noong taong 2020. Magaganda naman ang naging feedback ng customer ni Joe sa kanyang negosyo. Pero ng March 6, 2020, nawala ng trabaho si Joe dahil sa pandemya. Bukod doon, pinaniniwalaan na ang kanyang mga negosyo ay nalugi na din. At nang isang araw nga, isang ahente ng Department of Employment, Training and Rehabilitation o DETR sa Amerika ang nagsabi kay Joe na hindi siya kwalipikado para makatanggap ng unemployment benefits. Sinubukan naman ni Joe ang lahat ng paraan para makaapila at para makakuha nga ng mga benepisyo lalo na ng panahon ng pandemya. Pero hindi siya makalagin sa website. Ilang beses ding sinubukan ni Joe na tumawag sa DETR ngunit wala naman sumasagot sa kanyang mga tawag. Dahil sa nangyari, kinailangan ni Joe na maghanap ng ibang trabaho para mabuhay abroad. Kaya naman naging isang taxi driver si Joe. Ang karanasan na ito ni Joe ay na-feature pa nga sa isang website. Hanggang sa dumating nga ang June 18, 2020. Nakatanggap si Joe ng isang email mula sa DETR na nagsasabing si Joe ay karapat-dapat na para sa unemployment benefits. Inactivate ni Joe ang kanyang unemployment debit card at nakatanggap nga ng mga perang benepisyo. Si Joe ay nakatira sa Courts at Aliante. Ang Courts at Aliante ay isang residential community sa North Las Vegas na nag-aalok ng iba't ibang opsyon na pabahay para sa mga individual o isang pamilya. Isa nga sa mga pamilya na nakatira sa Courts at Aliante ay ang pamilya Davey. Ang padre di pamilya ay kinilalang si Nick Davey. Siya ay ipinanganak noong April 27, 1977 at lumaki sa Riverhead, New York. Habang nag-aaral si Nick, naging atleta siya sa sports na football at baseball. Taong 1995 nang graduate si Nick sa Riverhead High School. Kalaunan, nag-aral si Nick sa University of Tampa at kumuha ng kursong Marine Science and Biology. Nang makagraduate, nagtrabaho si Nick sa mga aquarium sa Florida at iba pang mga lugar. Kalaunan, nakilala ni Nick ang naging asawa niyang si Sarah. At sila ay nagkaroon ng dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Tumira sa New Orleans ang pamilya ni Nick at Sarah. Pero si Nick ay lumipat sa Courts at Aliante ng taong 2005 matapos hagupitin ang dati nilang bahay ng isang hurricane. Malapit sa bahay ni Nick at Sarah ang Grace Point Church. Ang simbahan na ito ay madalas na pinupuntahan ng pamilya hanggang ngang nagkaroon ng interes si Nick na maging isang pastor ng simbahan. Taong 2014 nang naganap nang naging isang pastor si Nick sa Grace Point Church. Nakilala si Nick dahil sa kabutihan ng kanyang puso at pagiging masayahin. Naging magkapitbahay ang pamilya ni Nick at ang Pinay na si Joe. Taong 2020 nang inireklamo ni Nick at Sarah si Joe sa Homeowners Association o HOA ng townhomes kung saan nakatira ang pamilya ni Nick. Ang HOA ay isang pribadong organisasyon sa mga pabahay katulad ng subdivision o condominium. Ang HOA ang nagtatakda ng mga batas at alituntunin na dapat sundin ng mga residente ng condominium o subdivision.
Ayon nga sa reklamo, naiingayan ang pamilya ni Nick at ang iba pang mga kapitbahay sa mga aso at manok na pagmamay-ari umano ni Joe. Ayon din kasi sa batas ng HOA, ipinagbabawal nila ang pagmamay-ari ng anumang uri ng hayop. Hindi naman na nasabi pa sa mga news article kung bakit nga ba nag-aalaga si Joe ng mga aso at manok. Nang nalaman ni Joe ang mga reklamo laban sa kanya, hindi siya natuwa sa ginawang pagrereklamo ni Nick at Sarah sa kanya. Sa kanyang pagkadismaya, nagpost nga ng isang controversial na link si Joe. Dahil din sa mga reklamo na ito, nagsimula nang magkaroon ng alitan sa pagitan ni Joe at Nick. January 17, 2020 nang pinost ni Joe ang link ng storya na ang title ay Avoiding Nightmare Neighbor When Buying a Home. Makalipas ang ilang linggo, matapos nga ang mga reklamo, sinimulan na umanong harasin ni Joe sina Nick at ang buong pamilya nito. December 13, 2023 habang sina Nick ay nasa likod ng kanilang bahay, nakita nila si Joe. Sumenya si Joe ng pagbabanta sa kanyang leeg at sinabi niya nga ang mga katagang, "Kayo na ang susunod." May pagkakataon na binato pa ni Joe ang bato ng property ni Nick at Sarah. At makalipas lamang ang 2 araw, binato naman ni Joe ang dumi ng bahay ni Nick. May isang beses pa nga na nagbaha daw ang bahay ni Nick dahil kay Joe. At dahil sa takot kay Joe, nag-report na si Nick at Sarah sa HOA. Nag-file na din si Nick at Sarah ng temporary protection order laban kay Joe. 2 beses humingi ng tulong sa mga pulis ang pamilya ni Nick pero wala namang balita kung naaresto si Joe dahil sa mga panghaharas na ginagawa niya sa pamilya ni Nick. At dahil nga sa mga nangyari, December 2023 umalis na sa bahay si Nick at ang kanyang buong pamilya para manirahan na sa ibang lugar. Ayon nga sa mga nakatira sa Courts at Aliante, ito ay isang tahimik na komunidad. Subalit ng December 29, 2023, nagimbal ang buong komunidad dahil sa nangyaring isang krimen. December 29, bumalik ang pamilya ni Nick at Sarah para kunin sana ang kanilang mga natitirang gamit sa kanilang bahay. Paalis na sana si Nick at Sarah nang dumating si Joe. Hinarang umano ni Joe ang kanyang kotse sa harap ng kotse ni Nick at Sarah. Dahilan para nga maantala ang kanilang pag-alis. Habang nakasakay sa kanyang kotse, ibinaba ni Joe ang bintana ng kanyang sasakyan at tiningnan ang pamilya ni Nick. Agad namang bumaba si Nick mula sa kotse at kinompronta si Joe. Sinabi ng pastor kay Joe na kung ano ba ang problema ng Pinay sa kanyang pamilya. Maya-maya pa, bumaba na din sa kotse ang asawa ni Nick na si Sarah at tinanong nga si Joe na bakit hindi niya tigilan ang kanilang pamilya. Agad din bumaba si Joe mula sa kanyang kotse. Mabilis na ang mga pangyayari at bigla na lamang kinuha ni Joe ang isang baril mula sa kanyang sasakyan. At bigla na lamang binaril ni Joe si Nick at pagkatapos ay itinutok naman ni Joe ang baril kay Sarah. Pinaputukan din ng baril ni Joe si Sarah pero nagawa nitong makaiwas. Nagpangbuno pa nga sina Sarah at Joe at pinag-agawa ng baril. At matagumpay namang nakuha ni Sarah ang baril mula kay Joe at agad tumakas si Joe papunta sa kanyang compartment. Ang nangyari nga ay nakunan pa ng mga video ng anak ni Nick at Sarah. Dali-dali nilang itinakbo si Nick at Sarah sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, binawian ng buhay si Nick dahil sa mga tinamon nitong mga pinsala. Si Sarah naman ay nakaligtas mula sa tama ng mga baril. Agad ding inaresto ng mga pulis si Joe mula sa kanyang apartment. Kinasuhan ng murder, attempted murder at discharging a firearm si Joe. Siya ay ikinulong sa Clark County Detention Center at ang piyansa para siya ay pansamantalang makalaya ay 17 million pesos. Sa investigasyon, malaking ebidensya laban kay Jose ang video na nakunan siya sa aktong binabaril sina Nick at Sarah. Lumabas din sa investigasyon na walang lisensya si Joe na magdala ng isang baril at gumamit ng baril. Nalaman din ng mga pulis na ang baril na ginamit ni Joe ay hindi niya pag-aari. At patuloy ngang inaalam ng mga pulis kung kanino ito. January 8, 2024, naganap ang preliminary hearing ni Joe. Sa korte, nag-plead si Joe ng not guilty sa lahat ng kaso laban sa kanya. Bukod sa kaso ni Joe, nag-file na rin si Sarah ng civil na kaso na wrongful death lawsuit laban kay Joe ng January 24, 2024. Ayon kay Sarah, nakaranas siya at ang kanyang mga anak ng stress at trauma dahil sa nangyari. At bilang danyos, nanghihingi si Sarah ng 880,000 pesos mula kay Joe. Gumawa naman ang kamag-anak ni Nick ng isang GoFundMe account para makalikom ng pera na mapupunta sa mga naiwang pamilya ni Nick. Marami ang nakiramay kay Sarah para sa pagkawala ni Nick. Marami din ang bumatikos kay Joe dahil sa kanyang ginawang pagpatay sa pastor. Sa ginanap nga na memorial service para kay Nick,
Nalala ng lahat ng nakakilala sa niya kung gaano kabuting tao ang pastor. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Joe at ang unang trial nga para sa kanyang kaso ay nangyari ng March 2024. Pero magpahanggang ngayon wala pa ring bumababang hatol para kay Joe. Sa huling mga balita, sinabi lamang na hindi mahahatulan ng bitay si Joe kung mapapatunayan siyang guilty sa kasong murder. Ibig sabihin, maaari lamang hatulan si Joe ng habang buhay na pagkakulong at hindi bitay para sa pagpatay niya kay Nick. Para naman sa ating pangalawang kwento, ito ay nangyari sa Japan. Ang Pinay na nasangkot sa krimen na ito ay kinilalang si Chiba Rosenda Salazar o Rose, 40 years old. Ang asawa naman ni Rose ay isang Japanese na lalaki na si Yutaka Chiba o tawaging nating Carlos, 56 years old. Hindi naman na nabanggit pa sa mga balita kung paano nakarating sa Japan si Rose. Si Rose at Carlos ay nakatira sa Meito Ward, Nagoya City. Kasama ni na Rose at Carlos na nakatira sa kanilang bahay ay ang nanay ni Carlos na 80 years old. Ayon sa mga balita, may part-time na trabaho si Rose habang si Carlos naman ay nananatili na lamang sa kanilang bahay. Taong 2021, nagreklamo sa pulis si Carlos na sinasaktan siya ng kanyang asawa. Sa tuwing sila daw ay nag-aaway, bigla na lang siyang aatakihin ni Rose at sasaktan. Matapos naman ang report na ito, wala nang lumabas na balita tungkol sa reklamo na ito ni Carlos laban kay Rose. March 22, 2023, ang lalaking kapitbahay ni na Rose ay may narinig na pag-aaway mula sa kanilang bahay. Tumagal daw ang ingay ng 10 hanggang 15 minuto. Sumunod na narinig umano ng lalaki ang isang ingay na tila isang bagay na mabigat ang nahulog sa sahig. Kaya naman agad na tumawag ang lalaki ng mga pulis dahil baka may kakaiba nang nangyayari sa loob ng bahay ni na Rose. Nang mga oras na iyon, nag-aaway na pala si Rose at ang kanyang asawa na si Carlos. Habang sila ay nagtatalo, bigla na lamang inatake ni Rose si Carlos ng isang patalim at sinaksak ang kanyang asawa. Agad na bumagsak sa sahig si Carlos dahil sa mga tinamo niyang saksak. Maya-maya pa, dumating naman ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa. Nang pasukin nila ang bahay ni na Rose, tumambad sa kanila ang duguan at wala nang buhay na si Carlos. Dali-daling tinakbo sa ospital ang lalaking Hapon. Inaresto naman si Rose sa mga pulis dahil naniniwala sila na ang Pinay ang pumatay kay Carlos. Ngunit pagdating sa police station, itinanggi ito ni Rose. Ayon naman sa statement ni Rose sa mga pulis, hindi niya sinasadya ang mga nangyari at hindi niya gusto na mamatay si Carlos. Sinabi nga ni Rose ang mga katagang, "Hindi ko siya pinatay at ito ay isang aksidente." Bukod doon, wala namang binanggit si Rose sa motibo kung bakit niya ginawa ang krimen. Ngunit naniniwala ang mga pulis na may intensyon talaga si Rose na patayin ang asawang si Carlos. Kung pagbabasihan kasi kung saang parte ng katawan sinaksak ni Rose ang kanyang asawa, siguradong mamamatay ang isang tao. In-interview din ang kapatid at ilang kamag-anak ni Carlos. Malakas ang paniniwala nila na pakay talaga ni Rose na patayin si Carlos dahil mapanakit talaga ang Pinay kay Carlos. Ikinuwento din nila na nang mga nakarang taon sa tuwing nag-aaway sina Rose at Carlos ay nagkakasakitan na ang mag-asawa. Kaya naman kinasuhan si Rose ng murder at pansamantalang ikinulong. Sa isang balita, lumalabas na pera ang dahilan kung bakit nagawa ni Rose ang krimen. Bukod doon, wala nang iba pang detalye ang inilabas tungkol sa mga pangyayari. October 22, 2024, nang lumabas ang balita na si Rose ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang asawang si Carlos. At dahil dito, hinatulan si Rose ng 13 years na pagkakakulong sa Japan. Sa inyong palagay, sa unang nating storya, bakit kaya nagawa ni Joe na berilin ang kanyang kapitbahay? Galit kaya ang nag-udyok o may iba pang mga malalim na dahilan? Kung kayo naman ang tatanungin, ano kaya ang naging dahilan ng pag-aaway ni Rose at ang kanyang asawa na nauwi nga sa isang krimen? Ikaw, may mga kilala ka bang Pinoy o Pinay na nakagawa ng krimen sa ibang bansa? At kalaunan nga ay nakulong at hindi na nakauwi pa sa kanilang pamilya. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines.
Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!